Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Sir Ray Rinopa ng JG Security Agency dyan po sa Isabela. Sa lahat po ng bumubuo ng JG Security Agency at kay Sir Mike D, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at dyan po sa mga kababayan natin sa Isabela, maraming salamat po sa inyo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman po sa pag-aresto. So, law on arrest. Mahalaga po ang bagay na ito para sa ating mga security professional dahil kadalasan po tayo po ay nakaka-encounter o naharap sa isang sitwasyon na kailangan po nating arestuhin ang isang suspect. Ngayon, itong law on arrest, ito po ay nakasaad sa Rule 113 ng Rules of Court, no? Promulgated by the Philippine Supreme Court dated January 1, 1964, no? At nagkaroon po rito ng revision noong December 1, year 2000, no, revised rules of criminal procedure as amended by the Supreme Court, no? Yan nga po ay noong December 1, year 2000, no? Ngayon, dito po sa Section 1, Rule 113, dito po nakasaad yung definition of arrest. So ano ba yung kahulugan ng pag-aresto? So sabi po rito sa Rule 113 Section 1, arrest is the taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. Di ba? So ang pag-aresto raw ay pagkuha, no, sa isang tao. So ibig sabihin, ito ay temporarily, no? Pag sinabi mong pagkuha sa isang tao, medyo nililimitahan mo yung kanyang liberty o yung kanyang kalayaan, no? Taking a person into custody para siya po ay papanagutin, no? Doon po sa nagawa niyang kasalanan or criminal offense kung meron man. Okay po? So, dito po, base po rito sa definition, meron pong modes of arrest. Diba? So, basically, ito po yung tinatawag na kinds of arrest. Okay? So, sabi dyan, dun sa number 1, arrest by virtue of a warrant. No? Ibig sabihin, arrest by virtue of a warrant, meron pong, bago arestuin yung tao, meron pong ipinapakitang dokumento. At yun po ay warrant of arrest. Okay? So, ano po ba yung warrant of arrest? No? Warrant of arrest is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines, signed by a judge, and directed to a law enforcement officers commanding him to arrest a specific persons. So, specific person or persons, no? So, ibig sabihin, wala pong ibang pinanggagalingan ng warrant of arrest kundi ang korte, no? Because warrant of arrest is a legal document, no? Issued by a judge that authorizes law enforcers or a police officer to arrest and detain someone who is accused of a crime. Di ba? So, yan po yung warrant of arrest. So, yan po yung number 1, no? Arrest by virtue of a warrant. So, ibig sabihin, merong pinapakitang dokumento. At yan nga po yung warrant of arrest. Okay? Yung number 2 po, na modes of arrest, arrest without a warrant under statutorily provided exceptional circumstances. Okay? So, tatalakayin po natin yan. Di ba? Yang arrest without a warrant under statutorily provided exceptional circumstances. Diyan po pumapasok yung tinatawag na warrantless arrest. Yan po yun, arrest without a warrant. Warrantless arrest. Okay? Diyan din po pumapasok yung citizen's arrest. Di ba? So, dito po sa Rule 113 kasi, merong mga sections dito na tinatalakay po yan. No? Kasi, ang isang police officer, meron ding pamamaraan na mag-aresto ng walang warrant. At yan po ay nakasaad sa Section 8. Ang Section 9 naman po,
method of arrest by private person. So, dyan po pumapasok yan. Okay? Along the discussion, no? So, iisa-isain po natin yan kasi series po itong video na to. Ito po ay tatalakay doon sa nilalaman po ng Rule 113. So, sa ngayon po muna, tinatalakay natin dito yung definition ng arrest, modes of arrest, at ito yung susunod, no? Ano ba yung essential requisites of a valid warrant of arrest? Diba? So, kasi sabi ron, arrest by virtue of a warrant. Yung isa naman, arrest without a warrant. Pero ano sabi? Under statutorily provided exceptional circumstances. So, tatalakayin po natin yan as we go along the discussion. So, dito po, para lang malaman natin, kasi sabi, arrest by virtue of a warrant. So, kailan ba, o ano ba yung mga essential requirement o essential requisite para sabihing valid yung warrant of arrest? Okay? Sabi po rito, a warrant of arrest must be issued upon probable cause, no? Which must be determined personally by a judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce. So dito po, valid yung warrant of arrest kung ito ay inisyo dahil merong tinatawag na probable cause or prima facie evidence. Ibig sabihin po, malakas po yung ebidensya laban sa isang akusado. Okay? At dito po, sabi rito, yung mga dokumento na yan ay personally in-examine ng judge, no, na nag-issue ng warrant of arrest. No, under oath. Magkakaso kayo, manunumpa kayo doon under oath, diba? Okay? So, yan po na sinasabing isa yan sa requirement o requisite na para sabing valid yung warrant of arrest. Number 2, the warrant must particularly describe the person to be seized. So, dapat malinaw dyan, no? Pangalan ng tao, identity, yung pagkakakilanlan niya. Okay? Kasama dyan yung address kung saan siya nakatira. Okay po? So, yan po yung nilalaman ng Section 1, Definition of Arrest. Okay? So, wag po tayong malilito. Yung modes of arrest, yan po yung arrest without a warrant, at number 1, arrest by virtue of a warrant, and number 2, arrest without a warrant. Pero sabi nga, under statutorily provided exceptional circumstances. Tatalakayin po natin yan sa mga susunod na video. So, essential requisite, valid ang pag-aresto, valid ang warrant of arrest kung merong ebidensya, malakas ang ebidensya, may probable cause, may prima facie evidence. Okay? At dapat nakalagay dyan yung identity, pagkakilanlan ng isang taong aarestuhin. Okay? At syempre, yung mga ebidensya na yan, in-examine ng judge, no? Pinanumpaan. Okay po? So, muli, maraming salamat po. Yan po muna sa ngayon. Sa mga susunod na video, papalawigin po natin yung discussion about arrest, no? So, stay safe, be alert, and be aware.